birthday ni Nico nung araw na yun. Pero nag-decide siya na magtago sa closet dala ang kanyang cake. Pagkatapos nun ay nag-iwan din siya ng card para mabasa ng kanyang parents. Pero ang pagkakaintindi nila dito ay goodbye note na ito galing kay Nico. Ibilan pa naman daw sana nila ng drawing board si Nico na kung saan ay talagang matagal niya na itong hinihiling. Medyo pinagsisisihan na tuloy niya ang pagtatago sa closet. Ganun pa man, kahit wala siya ay nag-celebrate pa rin yung parents niya at yung kapatid niya. Takam tuloy si Nico at gusto na sanang lumabas. Tapos ay narinig niya na sinabi ng kapatid niya, sigurado daw siya na hindi uuwi agad si Nico. Pero maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan at gusto niyang mag-CR. Kaya naman dahan-dahan siyang lumabas ng closet. Papunta sa living room, papasok ng bathroom. Pero bago niya pabuksan yung pinto ay nautot siya. Napagkamala naman ng mommy niya na yung daddy niya yung umuto. Nagpretend siya na yung daddy niya ay nasa loob ng CR. Pero laking gulat ng mommy niya nang tingnan ito na nasa loob naman pala ng kwarto yung daddy niya. Flush na sana niya yung toilet. Pero naisip niya na mag-iingay ito. Kaya iniwan niya ito na hindi naka-flush. Habang abala sa pagtatalo ang mga magulang niya, ay kinain naman niya yung pansit sa table. Pagkatapos nun ay agad siyang nagtago sa closet. Nakita ng mommy niya na naubos na halos ang lahat ng pansit at pinagbintangan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay pumasok ito sa CR. Ipa-flush na sana niya to pero nagbagong isip niya. Pagkatapos ay pumasok naman yung mommy nila. Biglang sumigaw ito nang malaman na may hindi nag-flush. Habang wala ang kanyang pamilya, ay lumabas si Nico sa closet. Tanggal niya ang lahat ng mga damit. Pinalitan niya ito ng mga pagkain. Lagay niya pa nga yung tanim niyang halaman sa loob. Katapos nun ay naglagay pa siya ng 2 butas para nakakapanood siya. Pag siya ay naging komportable na sa closet, alalang-alala naman sa kanya ang kanyang pamilya. Baka daw nagugutom na si Nico. After 2 days, sobrang alalang-alala na yung family niya sa kanya. Kukonsensya na si Nico at gusto na sanang lumabas ng closet. Pero may biglang nakakagulat na sinabi ang daddy niya. Nico daw ay ampon lamang. Patulala si Nico. Gusto niyang lumabas at tanungin kung bakit at paano nangyari ang lahat. Dinig niya na parang humahagulgol sa iyak ang kanyang pamilya. Pero hindi niya alam na pasikreto pala siyang pinagtatawanan nito. Noong gabi kasi na habang natutulog si Nico ay aksidenteng nabuksan nito yung closet at nalaman na ang sikreto niya. Kaya naman bilang ganti ay prinank siya ng mga ito.